Okay, so good day everyone. So yung topic natin for this time is all about variable load problems, no? So variable load problems. So paano nga ba nagkakaroon ng variable load? Okay? So ganito yan kasi, no? Let's say sa bahay, hindi naman sabay-sabay na naka-on yung mga appliances, no? So kung sabay-sabay sana na naka-on yung appliances or steady na iisa lang yung appliances, no? Kumbaga, let's say from 8 a.m. to 12 p.m. So, yung mga appliances naka-on lang. Walang patay, walang off. So, that is constant, no? Yung load. Let's say, kapag sabay-sabay yung mga appliances, naka-on silang lahat, or basta sabay-sabay, no? Kumbaga, sabihin na lang natin kapag yung mga appliances naka-on, wala kang pinatay, tapos wala kang in-on, steady, no? Let's say kapag sabay-sabay is, ang load niya ay 1 kilowatts. Okay? So, steady. Now, kapag meron kang pinatay doon, siyempre, bababa yung yung load. Let's say magiging from 1 kilowatts na magiging 900 kilowatts na lang. Or, bigla kang may in-on. Anong nangyari? Bigla kang may dinagdag. So, from 1 kilowatts, madadagdagan, let's say, ng 20. So, magiging 1020 watts. So, yun ay pabago-bago kapag ganun, no? So, ito yung mga problema. Pagpapag-aralan natin, ano yung mga problema, no? Kapag pabago-bago yung load. Okay? So, next slide tayo. So, so papakita natin yung elements ng electrical power system. Okay? So, from power plant, na yan, mag-generate ng electricity, pupunta sa mga substations, no? Okay? So, dito sa Nueva Vizcaya, meron tayong substations dito sa Busilak, no? Sa Bayumbong. Okay? So, from substations na yan, i-deliver nila yung energy sa mga, ito na, feeders. Ito, yung mga feeders. Or yung mga, ito yung mga kuryente, no? Yung mga malalaking kwan ng kuryente. Okay? So, this is, expertise. Expertise pala ng mga electrical, sa electrical engineering itong variable load problems. Pero dito sa power plant, kailangan pa rin nating i-tackle. So if you have questions na or kung gusto ninyong may malaman pa about variable load problems is pwede rin yung i-approach yung mga electrical engineering department natin, no? So from feeders, ayun, pupunta sa mga transformers, and then syempre from transformers to mga consumers na. Okay? So, yung purpose pala ng substations dito, yung dinideliver kasi ng power plant, according dun sa video, no, na napanood ko, high voltage kasi, no, yung dinideliver or yung galing sa mga power plant. So, kaya, yung substations, ang ginagawa naman ng substations, I am not sure, kasi napanood ko lang yon. From substations na yan, ang gagawin naman niya, ibababa niya naman yung magiging voltage. And then, yung final is parang yung transformer. So, yun yung final na magiging output or yun yung mga magiging voltage na pupunta sa mga bahay-bahay. So, yan yung elements of electrical power system. Okay, so next slide. So, we have ideal and realized curves. So, yung realized dito, ito yung actual, no? Yung ideal, syempre, ito, ganito yung kwan ng ideal, no?
So, kung papansin natin yung load natin ay pabago-bago. Siyempre, yung ideal ay, no, straight line lang siya. Constant, no, horizontal. So, yun yung ideal. And then, ito naman yung actual or realized load curves. Okay? By the way pala, yung area na nire-represent nito, tingnan ninyo itong area na yan, ang nire-represent niyan ay energy, no? Or yan yung energy na nagamit, no? Let's say sa mga bahay-bahay natin, yung binabayaran natin is sa bill ay yung energy na na-consume natin, no? In kilowatt hours. Okay? So, halimbawa, ito yung load curve, no? Ng isang bahay sa isang buwan, no? Wag niyong pansinin yung yung kasi ito in hours, no? Isipin niyo na lang muna yung bahay, yung bill sa isang buwan. So let's say for the first week, ito, no? So, habang lumalayo, sige. Yan, no? Or sabihin na lang natin na sige, ito na lang. Yung load curve na lang ng bahay sa isang taon. Okay? So, kung mapapansin natin, ito yung part na mataas. Sabihin na lang natin na ito yung summer, no? Summer kasi mataas yung kanyan. How about yung asan kaya yung mababa? Ito yung part na mababa. So, siguro sabihin na lang natin na December, no? Malamig. Sa part na ito, summer kasi, naka-on ang electric fan, mga aircon, kaya mataas ang demand dyan or yung load ng isang bahay. So, kung kukunin natin yung area, yan yung total energy na nagamit mo sa isang taon. So, yan yung, kung magkano ba yung energy na nagamit mo sa isang taon, yun yung babayaran mo. So, the area under the curve represents energy use or energy produced. Okay? So, parang ganito lang, no? So, meron tayong sample dito, yung PV diagram. Okay? Ano ba ang nire-represent ng PV diagram na yan? Yung area under the curve, ito, no? So, ito yung path, ito yung state, ito naman yung path, and then another state, no? So, yung area na nabuo under the curve represents, yan? Work. Actually, this is work non-flow pala, no? Work non-flow. Okay? Kapag behind the curve, thermodynamics na to. Kapag behind the curve naman, PB, let's say same curve, kapag kukunin naman natin yung area, pag ganyan, yung area na yan represents steady, no? Steady work, no? So, or steady flow work, okay? So, take note, ulitin natin, yung area na represent ito ay work, okay? Paano naging work yan? Kunin natin yung product ng pressure tsaka ng volume, or sabihin na lang natin, drawing tayo ulit dito ng another na PV diagram. Constant pressure naman yung process, no? Constant pressure, okay? So, kapag constant pressure, madali lang kunin yung area. Ito, di ba? Let's say, ito yung parang kanyang volume. Ito naman yung pressure. Para makuha mo yung area is equal to pressure times volume. Kasi ano lang naman yan, no? Parang volume displace ito, no? Or difference in change in volume, okay? Times change in volume. Okay? So, madali lang kunin to kasi rectangle, no? So, ito naman, dapat na yan, mag-integral ka na dyan or yung may mga formulas naman sa thermodynamics. So, kapag pinag-multiply natin yung pressure tsaka ng volume, ano ba kasi ang unit ng pressure, di ba? Kilopascal. And then yung volume, syempre, let's say, meter cube yung unit naman niya. So, ano ba ang kilopascal? That's kilonewton per meter square times meter cube. So, magkakancel yung ito, tsaka yan, no? Ang matitira na lang, meter na lang. So, that represents work. Okay? So, sa kwan naman natin, sa load curve naman natin, represents the energy produced. Okay? Sige. So, next slide. Ito yung mga terms and factors, no? Average load. The total energy produced in a given time divided by that time. Okay? So, ito daw, average load. Paano ba kunin yung average load? Or, ano ba yung total energy produced? Yung
area, no? Divided by yung time, kung ano yung time. So, ito, kung papansin natin, from 12 midnight to midnight, no? Midnight, from 12 to 12, no? Or that is 24 hours, no? Sige. Or it is the area divided by the length. Yung binabanggit naman niya na length nito, yung haba ng oras. Okay? So, average load, no? So, paano ba kukunin yung average load? Na may example na naman ako dito, yung PV diagram ulit. 'Di ba yung area na ito, yan yung work net. Okay? Yan yung work net. Now, yung area na yan, tsaka yung area na ito, parehas ha. So, ito naman yung B1 less B2, no? Ito yung B1 less B2, which is also equal yung B1 less B2 natin dito sa baba. Ano naman ito? 'Di ba? Yan ay pressure. Anong pressure nito? Yan yung tinatawag na mean effective pressure natin sa thermodynamics. So, parang ganun yung pagkuha ng average load. Yung area dito, tsaka yung area dyan, parehas. Kaya lang ginawang rectangle. So, parang ganun. Okay? So, kung sa variable loads naman natin, ito yung ating load curve. Kapag kukunin yung average load, ganito siya. Okay? Yung area dito, tsaka yung area dyan ay parehas. Okay? So, paano ba kukunin yung area niyan? Meron bang formula? Meron namang mga paraan, no? Gagamit ka ng planimeter or gagamit ka ng ano, yung triangles, rectangles na mga ganyan. O, ganyan. Pare-parehas yung lengths. Kunin mo lang yung height and then summation. Okay? Pero hindi naman tayo manggaganon dito sa variable load problems. Okay? So, ganun yung pagkuha ng average load, ha? Load factor. Average load divided by the peak load. Okay? Ano ba kasi yung peak load? Maximum instantaneous demand daw. So, dito sa load curve natin, kung makikita ninyo yung Lmax, yan yung pinakamataas na load, no? Yan yung peak load. Eh, di ba peak, yan yung pinakamataas, no? Okay? So, yun yung peak load. Average load divided by the peak load. Ganun lang yung, wala pa pala yun. So, ayun, tama. Yun yung load factor. Okay? Tsaka peak load. Connected load. Ano naman tong connected load? The sum of the continuous ratings of all the equipment and outlets of the customers circuits. Ano ba yung ratings na yan? Ayun yung ano, halimbawa sa electric fan, ano ba yung rating ng electric fan? Or yung kailangang power input. Siguro nasa 30 watts, no? Yung mga ilaw, yung mga LED natin ngayon, mga 9 watts, 12 watts, gano'n. So, lahat ng appliances mo, kunin mo yung kanyang rating, no? Power rating, isum mo, yun na yung connected load. Okay? Except yung sira, hindi naman na pwede yung sira, no? Hindi kasali yon. Basta nagagamit, no? Nagagamit. So, lahat ng appliances, isum mo yung power ratings nila, yun yung connected load. Okay? In-house, sabi niya, it is a sum of the ratings of all appliances, bulb, motors, etc. So, ganun yung connected load. Demand factor. The maximum demand divided by the connected load. Or simply, ganito lang yan. Ano to? Sabi niya, in-house, it is the maximum or peak load, no? Divided by the connected load. So, example dito, maybe sabi niya, yung peak load daw ay nangyayari kapag before lunch. Bakit? Kasi nagluluto. Depende naman sa bahay yan, no? Kung ang bahay mo ay talagang bahay mayaman or ginagamit mo ay di kuryente lahat, rice cooker, electric stove, talagang magastos. Plus, meron ka pang fan sa kusina mo para matanggal yung usok, di ba? Kaya sabihin na lang natin na yun yung reason kung kaya sinabi dito na yung peak load daw ay mga anong oras? Before lunch. Kasi nagluluto. Plus,
Nagluluto ka na nga, nanonood pa ng TV, di ba? Naglalaba pa, umaandar yung washing machine. Oh, grabe, oh, super woman naman na 'yon, okay? So, nagluluto ka na nga, nakailaw pa. Oh, grabe. Okay? So, ito yung mga typical demand factors or yung parang ano ba, parang according to experience, parang ganito na yung nangyayari. So, according dito, yung demand factor ng mga residence lighting, yung mga residence lighting, yung ilaw natin sa bahay, 1/4 kilowatts, mga anong kwan ba to? 1/4 kilowatts, so 250 kilowatts, so 1, demand factor. And then, and so on. Restaurants, 0.7, so mataas yung demand factor. Ibig sabihin yan, so almost lahat ng appliances sa restaurant ay nagagamit kasi mataas, 0.7. Compare natin sa hotels, no? 0.5. Bakit kaya, no? Malamang siguro mataas ito kung lahat ng room sa hotel ay may karga. Oh, grabe naman ang hotel na gano'n, no? Alam ko na. Ano kaya yung araw na kung saan mataas yung demand factor ng hotels? Alam niyo? That is February 14. Oh, di ba? Yun yung time na mataas ang demand factor ng mga hotels. So sabi dito, 0.5 daw. Maybe the reason is that sa dami ng kwarto ng ng hotels na yan, hindi naman lahat nagagamit. Mga 50% lang, sabihin na lang natin 50% yung merong karga yung hotel. Or pumasok nga naman yung mga tao sa room, hindi naman lahat ginamit yung ilaw kasi gusto niya ay dim lang daw, dim light, di ba? Kaya medyo mababa, okay? Stores and offices, parehas lang, no? Almost yung mga kung ay nagagamit, appliances, theater, okay, small industry, and so on. General power service, ito yung mga electric motors, aircon, mga ganon, okay? Yung typical diversity ay yung diversity factors, susunod natin, okay? Babalikan natin mamaya ito. Ano ba yung diversity factor? Sabi niya, the sum of individual maximum demands as they may occur during the daily cycle divided by the maximum simultaneous demand of the system. In a purok, it is the sum of the peak loads of all the houses divided by the peak load in that purok. So, mahirap maintindihan yan. Explain ko na lang ng mas maintindihan ninyo. Okay? So, let's say meron tayong 3 consumer dito or sabihin na lang natin mga bahay. So, yung 3 yan, nasa isang system sila. Okay? Now, let's say sa consumer 1 natin, yung peak load niya 5 kilowatts at 12 p.m. Andito naman, ang peak load naman ito, 3 kilowatts at 11 a.m. and then 4 kilowatts at 10 a.m. Okay, so kung mapapansin natin, yung maximum demands nila hindi pare-parehas ang oras. Okay? Now, ngayon, ang gagawin natin, sample lang to. At 9 a.m., ito yung mga load nila. Si consumer 1, 4. Si consumer 2, 2. Si 3, 3. Okay? So, at 9 a.m. yan. So, bali, nahuli pala yung 8, Anyway, sige. At 10 a.m. naman, si consumer 1, ang load niya ay 3. Ito, 1.5. And then, 4. At 8 a.m. naman, 3.5, 2.5, and then 3.5. Then, i-summary natin. Ano yung magiging load ng system? Ano yung load ng system? Ito, yung nasa taas natin. Diba, kapag pinagsama-sama yung mga loads nila, walang kwan dito, Yung mga loads nila, so lahat ay manggagaling dito, diba? So, yung magiging load ng system, yung sum ng mga loads nila at that time. Okay, so at 8 a.m. ang load ng system natin ay 9.5, Saan ba yung 8 a.m. natin ito? 3.5 plus 2.5 plus 3.5. So, yan ay 9.5, At ito naman,
At 9 AM naman, 9. Paano naging 9? 4 plus 2 plus 3. O, 9. Okay? So, yan yung peak load, yan yung load naman ng system. And then, at 10 AM, ganun, then 8.5. So, kung mapapansin natin, sa tatlong time na yan, ang pinakamataas ay 9.5. So, ang ibig sabihin niyan, ito na yung peak load ng system. Okay? Or, yung sinabi kanina, maximum simultaneous demand of the system. So, yun yung balikan natin. Okay? Ito yung sinabi nyo. Or, parang, ano to, maximum demand, saglit. So, iba to iba. Dito pala. Okay? So, yun yung sinasabi na maximum demand, sum of, ito. Saan na yun? Maximum simultaneous demand. Yun yung sa system. Okay? So, how about yung diversity factor? Sum of individual maximum demand, as di may occur. Okay, ganito yung diversity factor. Ang diversity factor, that is equal to the sum ng mga peak loads nila. Ano ba yung peak loads nila? Yung sum. 5 plus 3 plus 4. Okay? Divided by, ano naman yung peak load ng system? 9.5. So, yan ay, okay? 5 plus 3 plus 4 divided by 9.5. So, yan ay 1.2631. So, yan yung magiging diversity factor. But take note, class, na ang diversity factor is always 1 or greater, no? 1 or greater. Kapag ang diversity factor class ay naging 1, ibig sabihin niyan, sabay-sabay yung mga peak loads nila. O let's say dito, ang peak load nila ay 5, 3, 4. Kapag yan ay nangyayari sa iisang oras, ngayon, ang magiging peak load mo dito sa system, parehas dun sa sum ng mga to. So, yun ay 1. Maganda kapag ganon. Hindi magulo, no? Hindi magulo. Sabay-sabay. Now, kapag greater than 1, magulo na yon. Lalong-lalo na kapag masyadong matataas. So, magulo. Magulo yung system kapag ganon. Okay? So, that is diversity factor. Plant capacity factor, actual energy produced divided by the maximum possible energy that could produce. Okay, so later on, mag-example tayo nito, plant capacity factor. Bakit parang may nawawala? Okay naman. Plant capacity. Actual energy or yung area ng curve divided by the maximum possible energy that could produce, no? Ano ba yung maximum possible area that could produce? Parang dito ata. Ito, parehas lang yun, no? Product of the plant capacity in the time of iba to Okay, so plant capacity factor, ganito na lang. Sulat ko na lang yung formula. Energy produce divided by yung plant capacity times yung total time, no? Total time, okay? Ano ba yung total time na yan? Kung yan ay 1 year, ilang oras bang isang taon? 8760. Kung yan ay kung yan ay month, o di 30 times 24, yan yung total time, okay? About yung energy produced, actually pala, no, class, paano ba kukunin yung energy produced? Balikan natin yung kanina. Yung ito. Para makuha yung energy produced, di ba ang sabi natin kanina na ang area na nare-represent ito is energy produced. Ano ba yan? Average load, okay? Ano naman ito? Total time, okay? So, ang sabi natin kanina, rectangle lang yan. So, yung energy produced,
Actually, that is equal to average load times yung total time. So, yan yung paggawa ng energy produce. Okay? So, balikan natin ito. Ayan. Bakit kasi sinabing maximum possible? Ano ba yung kasi yung plant capacity? No? O, yan yung sagad na ng planta. Sagad na pwedeng ikuan ng planta. Let's say sa, kung alam ninyo yung CA Kaseknan, yung planta dito sa sa Pantabangan. No? Actually, dalawa yung kwan dyan sa Pantabangan. Pero yung nasa taas, yun yung CA Kaseknan. Yan ay 150 megawatts. Yung maximum possible na pwede niyang ibigay is 150 megawatts. No? Okay? Sige. Ano naman yung plant use factor? Take note ang pagkakaiba ng plant capacity factor tsaka ng plant use factor ay yung ito. Kung sa capacity, total time, ito naman time in operation. Bakit? Kasi sa isang taon, hindi naman meron yung time na shutdown yung planta. Bakit? In case of maintenance, parang ganon, di ba? So, kung mababawasan na yung time nila, maintenance, shutdown, okay, mga ganon. Utilization factor, okay, peak load divided by the plant capacity, reserve factor, reserve divided by peak load. Ano ba kasi yung reserve, no? Yung reserve kasi natin, ano ba yung reserve? Yan. Reserba. It is the difference of the plant capacity tsaka ng peak load, okay? Balikan natin yung asan na yon. Ito. So, kung mapapansin natin, ito yung Lmax, so yung peak load natin. Ngayon, ito naman yung plant capacity. Okay? So, driving natin pa ganan. Okay, merong difference, no? Yan yung reserve. Okay, reserve na tinatawag. Sige, next slides tayo. Ano naman yung epekto ng pabago-bagong load, okay? So, epekto niya sa power plant design. Sabi dito, brake and governing system. Paano naging brake, okay? Paano nagkaroon ng brake diyan? Okay, so dito. Ito na lang. Sa part na ito, mababa yung load, no? Normal. Mga dyan, nakakuan, no? Tapos, ang nangyayari dyan ay tataas. So, anong mangyayari? Alam niyo yung governing. So, kung sa motor, yan yung parang accelerator. Kung gusto mong pabilisin, banatan mo yung accelerator. So, parang ganun yung purpose ng governing. So, how about yung brake naman? So, yung part na ito, mataas, and then biglang baba. So, mag-a-apply ka ng brake doon sa, let's say, sa turbina. So, para bumagal yung ikot. Ano ba yung kasi yung purpose kung bakit mo pababagalin yung ikot? Kasi para bumaba naman yung load. Parang ganun, So, brake, governing system. Ngayon, kung constant sana yung load mo, ganyan lang siya o ganyan lang, diretso lang, di wala ka ng brake tsaka governing. Kung walang brake tsaka governing, maganda. Bakit? Yung brake kaya, additional na equipment, bibilhin mo yung governing, governor o additional na equipment, i-install mo, problema, no? Additional money. Okay? So, ano naman yung epekto ng variable load na yan? Power plant design, another is number of units. Okay? Now, kung papansin natin, kung constant yung load natin, diretso lang siya, ilang unit kaya yan? Di isa na lang. Di isa na ang ibig kong sabihin about sa unit is yung number ng turbina or yung number ng generator. Parang ganun, no? So, kung constant sana 1,000 na yan, di ang kunin mo na lang ay isang unit na 1,000. Di ba? Kaya kung papansin natin dito, pabago-bago yung load, ilan yung units niya? 3. Dito parehas lang na 3, no? Yung first unit niya is ilang kilowatts kayong capacity niya. Let's say siguro ito ay nasa 12 na to. 1,200 na to. Ang capacity ng
first unit niya ay 1,000 less, ano to? Mga nasa 700. So, yung first unit nito ay 1,000, mga 500 kilowatts yung first unit. Yung second naman, ilan kaya to? 7 less. Let's say, sabihin na lang natin ito ay 300. So, mga nasa 400 kilowatts. So, bakit 500 talaga yun? 1, 2 less. 500. So, 700, no? No. Mga nasa 550. So, mga nasa 650, no? Kilowatts yung first unit. And then, yung third unit natin is, ano to? Mga nasa 300, no? Yung third unit niya. 300 kilowatts. Okay? So, same lang naman dito. Tatlo yung kanyang unit. Kaya lang yung third unit niya na maliit na, oh. So, ganun. Okay? Ang disadvantage dito sa first unit natin, yung number 3 natin, 24 hours na maandar. Kasi tingnan niyo, oh, yung linya niya, oh, from here to there. So, hindi naman maganda. Dire-diretso na maandar yung, yung unit mo. Hindi naman maganda. Yung second unit natin, 8 to 12. Ilang oras yan? 4. Tapos, pagdating dito, ilang oras? 2 to 12. O 10. Nasa 14 hours na gumagana yung second unit mo. Okay? So, ganun. Ngayon, kalimbawa, ito yung curve natin. Ngayon, ang ginawa mo, isang unit lang, which is equal to isang unit na 1,200. Naku, hindi yun maganda. Bakit? Sayang yung area, oh. Area. Parang losses mo to, oh. Parang ganito ba? Ang nangyayari, parang ganito. Nakasagad yung unit mo, pero ang kailangan niya lang, or sabihin na lang natin, nakasagad ang ikot ng turbina mo, pero ang kailangan niya lang palang i-produce ay mababa. Asa napupunta yung iba? Wala. Sayang, no? Sayang. Kasi, ayan, no? Let's say, yung unit mo ay 1,2, kasi isang unit lang ang ginawa mo. Hindi naman pwedeng ang kunin mong unit ay isang 800. Paano yung sobra dito, oh? Anong gagawin mo? Hindi niya ma-attain yung peak load, no? Hindi niya may bibigay. Makukulangan yung planta kapag ganun mabibitin. So, it's better na kapag isang unit, taasan mo. Pero, sabi ko nga, anong silbi ng 1,200 na unit mo kung ang ibibigay lang niya dito ay mababa, mga nasa 100 kilowatts. Diba? Parang nakasagad yung ikot ng turbina mo, pero napakaliit naman yung kailangan niyang i-produce. Sayang, no? Sayang. Isang palatandaan pa dito ay yung area na ito yung mga area na ganyan, yung excess na area. Kung sino yung mas madaming excess na area, mas madami din yung sayang na energy na hindi nagagamit. Okay? Ito pa. Sa epekto naman sa operation, no? Spinning reserve. Ano ba yung spinning reserve? Balikan natin ulit ito. Okay, yung mas magandang example dito. Ito na lang. Ito na lang. Sige. Ayan. So, sa part na ito, ano ba yung maandar sa part na ito? Yung unit number 2. Ngayon, hindi na kaya ng unit number 2 pagdating dito. So, pagdating dito, mag-start na yung 1. Okay? Pero, before na papasok si 1, umiikot na yan Parang nakabuelo na. Parang ganon. Yun yung tinatawag na spinning reserve. Hindi naman pwede na pagdating dito, biglang ikot si 1. No? Nakabuelo yan. So, yun yung tinatawag na spinning reserve. So, ano ba yung spinning reserve na yan? Walang silbi yung spinning reserve na yan kasi wala namang
na i-produce na energy. Kumbaga, hindi pa siya nakakonect, no? Hindi pa siya nakakonect sa grid. Ano ba yung grid? O yung basta, ano, later on. Or hindi pa siya wala pa siyang output sa generator, parang ganon. Okay? Ang ibig sabihin, no? Yung spinning reserve, ulitin ko, umiikot lang yan, pero wala pang na-produce na electricity, no? Hindi pa yan, meron na produce na electricity, pero hindi pa yan na-connect. So, sayang yan. Okay? Spinning reserve. Ano yung mga sayang? Ito. Floating on the line, yan yung umiikot, no? Naka-standby. Naka-ready siya. Standby, steam, langis, syempre, water consumption. Kasi habang umiikot yan, umiinit din. So, kailangan palamigin yung mga parts, parang ganon. Kaya kailangan ng water. Wear, syempre, supervision. Okay, so kailangan mong i-monitor and so on. Ang problema, ganito ang nangyayari. Yung mga losses na yan ng planta, tayo ang nagbabayad. Falls on the customer. Kaya merong tinatawag na load dispatcher. Ano yung trabaho ng load dispatcher? Sabi dito, forecast daw. Who advise power station of what is to expect. Okay? So, balikan natin ulit ito. So, halimbawa, ako yung load dispatcher. So, sa 2 pa lang nito, so time 2, ano ba to? 2 PM kaya to or hindi ko na alam. Malamang 2 PM. At 2 PM, ako na load dispatcher, tatawagan ko na yung planta. Ikaw na planta, ganito yung i-expect natin, ha? I-expect natin pagdating ng alas 4, kaya mag-ready ka na. Okay? Paandarin mo na yung isang unit mo. I-ready mo na. So, parang ganun yung trabaho ng load dispatcher. Okay? Run off the river plants. Paano naman ito? Sige. Nasaan na yun? Pakita ka na. Nawawala yung gilid drawing ko. Where are you? So, wala na yung drawing ko. Anyway, sige. Ganito yung run off the river power plants. Okay, so meron tayong halimbawa dito ng run off the river power plant. Okay? So, meron tayong dam dito sa taas. So, yung dam na yan pupunta sa power station. Okay, ngayon yung power station na yan, yung halimbawa, this is hydroelectric power plant, yung penstock daanan ng tubig. Punta dun sa power station or dun sa turbina. No? So, sa dam na yan, yung tubig pupunta dito sa may turbina. And then, siyempre, yung tubig na yan lalabas. Pupunta sa may terrace. Okay? So, sa terrace na yan, usually, may mga nilalagay na maliit na another na planta, pero mas maliit compare doon. Okay? Kasi yung tubig na galing dito, sayang eh. Hinaharness ng another na power station or yun yung tinatawag na peak load plant, and then yung malaki naman base load or yung base pangunahing pinagkukunan, no? Base load, okay? Or pwede naman na halimbawa, sapat naman na yung napoproduce ng base load dito, yung tubig iwag mo nang ipapunta doon kasi sapat na to sapat na to, bakit mo pa ipupunta doon? Papaikutin mo lang yun, sayang din pwede mong i-divert yung tubig papunta doon. Okay, so ang purpose ng run of the river plant plant dito, kung ano lang yung tubig na available, yun lang yung magagamit niya. Hindi kagaya ng dam na pwede kang mag-stack. Dito, hindi. Sa run of the river power plant. No? So, meron tayong example ng run of the river power plant dito kay Sir Mario. Yung Smith Bell. Okay? Kung ano lang yung tubig na dumadaloy doon sa river, yun lang yung pwede niyang gamitin. No? Paano kapag nagsobra? Wala tayong magagawa. Hindi nga niya pwedeng i-stack Ditapon. Actually, ganito yung diagram nung kay Sir Mario Ito sana yung river. Okay. Ito yung river dati. Ang gagawin ni Sir Mario, naglagay siya dito ng
ano na nga ba to, weir, no? Or parang maliit na harang, no? Para may yung nito is parang ganito, oh. Yan. Parang ganyan yung weir. Ito yung tubig. Paano kapag sobra yung tubig? Hindi, ano, tatapon doon. And then, dinivert lang ni Sir Mario yung tubig. Parang hiniram lang niya, pinadaan niya kay MMF, no? Mario Manangan Faro Plant. Okay? And then, yung tubig na nagamit niya, ibabalik lang niya dito. O, diba? So, ganun yung kay Sir Mario. Okay? Steam and hydro plants in parallel. Paano naman ito? Okay, sige. So, example tayo dito is ano. Let's say meron tayong dalawang planta. Let's say ito si hydro. Ito naman si steam, no? So, naka-parallel daw. Paano ba ang parallel? O, ganito na lang kasimple ang parallel. Okay? Sabi dito, kapag maraming tubig, yung parang yung hydro yung ano, pangunahing pinagkukunan ng energy. Kapag wala namang gaanong tubig, o kapag summer, hindi gaanong under sa hydro, ngayon, ang under naman ay system. Parang ganito yan, no? Halimbawa, rainy season. Hindi ang pangunahing pinagkukunan ng energy ay si hydro. System, pwede rin na magkuhan siya ng energy pero minimal, okay? Kapag summer naman, ikaw hydro, sabi ni steam. Konti lang yung may produce mo, ako na muna ang bahala. So, parang ganun ang purpose naman or explanation naman ng steam and hydro plants in parallel. Okay, hydroelectric units are not able to respond to sudden swings of load. Oo nga naman. And it is desirable to have steam turbine equipment. Okay, so kumbaga hindi flexible, no, yung hydro. Kumbaga kapag biglang tataas ang load, hindi gaanong nakakapag-respond si hydro, hindi kagaya ng steam is mabilis lang yung pag-respond niyan. Kasi later on, meron tayong explanation dito kung bakit yung steam power plant ay madaling makapag-respond, no? Okay, so purchase of energy from neighboring system. Merong sinabi dyan pero explain ko na lang. Assuming class na yung Ambuklaw Dam tsaka Simagat Dam connected. So meron tayong valve dito. So, halimbawa ganito yan. Simagat Dam nangangailangan ng maraming tubig kasi kailangan niyang mag-produce ng mataas na power. Kasi mataas ang demand sa, halimbawa sa Isabela. Itong sa Ambuklaw naman, marami siyang tubig. So, ang gagawin ni Magat Dam, ihiramin niya yung tubig ng Ambuklaw. Ngayon, kapag ito naman sa Ambuklaw ang nagkulang ng tubig, si Magat madami, pagbibigyan niya naman ito. Or pwedeng si Magat Dam bibili ng tubig kay Ambuklaw Dam. And ganon, okay? So, ganon yung explanation naman ng purchase of energy. Okay? So, ito pala yung mga methods na nakalimutan kong sinabi kanina. Ano yung paraan? Yung mga methods para ma-meet yung pabago-bagong load, okay? Sige. Installation of peak load diesel engine or gas turbine. Ano lang to, yung parang generator. Yun yung term na natin palagi nating naririnig, generator. Kapag nag-burn out, parang ganon. Okay? So, kapag hindi kaya ng, halimbawa, sa power plant ni Sir Mario, ang capacity ni Sir Mario is 1.8 ata. Pero yung kaya lang, sabihin na lang natin example lang hindi ko naman sinasabi na ganun yung ni Sir Mario. Sabihin na lang natin na kapag umaandar yung turbina ni Sir Mario, 1.7 yung naproduce. Ngayon, kailangan niyang
magdagdag ng 1 kilowatts. So, papaanda rin yung generator. Parang ganun lang siya. Ito yung advantages ng ICE, no? Internal combustion engine, no? Mabilis na, start. Diba? Parang sasakyan lang yan. Ganan mo lang yung susi. Andar na siya. Ease of installation and so on. Yung hot exhaust ng gas daw used to preheat feed water later on kapag mga nasa na tayo. Kasi mainit nga naman yung nailalabas na na usok ng gas turbine engine. Pwede pa nating makuha yung energy na yan, no? Kasi mainit. Kapag mainit, pwede, may makukuha kang energy doon. Okay? Para painitin daw yung water. So later on kapag nasa steam power plant na tayo, storage batteries. Alam niyo naman na siguro kung ano yung principle nito. Steam accumulator. Okay, ganito yung steam accumulator. Kaya nasabi na madaling mag-respond yung steam power plant. Okay? So, halimbawa mababa yung load. Ang nangyayari kapag mababa ang load, ang flow ng steam, ito yung flow ng steam, papunta dun sa turbina. Okay? Ngayon kapag itong accumulator natin dito, steam accumulator, parang storage, parang battery din. So may laman ito na steam. Ngayon kapag biglang tataas ang load, mag-o-open ito, then matatanggal. Kumbaga, pagdating dito, combination ng galing dito na steam tsaka ng yan. So dadami yung mas flow rate ng steam, lalaki yung magiging power output. So ito yung reason kung bakit madaling mag-respond, yung steam power plant natin. Ito. Hydraulic accumulator system pump. Later on kapag nasa tayo, hydroelectric power plant, and then problems. So next time, itatakil natin ang mga problems na ito.